Ang buhay ay isang dagat, tulad ng dagat, puno ng mga alon ng pagsubok, mga bagyo ng paghirap, at mga kalmadong tubig ng kapayapaan. Ako'y nagdalayan sa karagatang ito ng maraming taon. Nagharap sa mga halimaw at mga Diyos, mga higante at mga ikan. Nagipaglaban ako sa mga halimaw sa ilalim ng dagat, sa mga higante sa itaas ng mga bundok, at sa mga Diyos sa kalangitan. Ngunit ang pinakamahirap na laban ay laban ng aking sarili. Ang aking mga kahinaan, ang aking mga takot, at ang aking mga pagbulunan. Naalala ko ang araw ng aming paglaban sa tagnatan. Ang Diyos ng kamatayan, isang mahabang labanan, isang labanan ng buhay at kamatayan. Ngunit sa huli, ako pa rin ang nagtagumpay. Ngunit ano ang kahulugan ng tagumpay? Kung ano, ang puso ko ay puno pa rin ng kalungkutan. Naalala ko ang aking iniibig na si Abiang Pilipinas. Ang aking unang pag-ibig, ang kanyang kagandahan ay nagpatibok ng aking mga puso. At ang kanyang mga pag-ibig ay nagbigay sa aking ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Ngunit ang kapalaran ay hindi naging mawagay sa akin. Ginawa niya siya sa akin at ang aking puso ay masaya. Ngunit kahit naranasan ko ang lahat ng ito, hindi ako sumuko. Tumayo ako at nagpatuloy dahil alam ko ang buhay ay isang paglalakbay at ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang lumago at umunlad. Ngayon, habang nakatayo ako dito sa tuktok ng bundok na ito, tinignan ko ang mga malawak na karagatan. Naalala ko ang lahat ng aking mga pinagdaanan at nagkapatan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga material na bagay, hindi ang mga tagumpay, hindi ang mga kapangyarihan. Ang tunay na kayamanan ay ang mga karanasan, ang mga aral, ang mga pag-ibig na aking natanggap. Kaya nga, habang may natira pang panahon, patuloy akong maglalakbay upang matuklasan ang mga bagong bagay, upang makilala ko ang mga ibang tao, upang magmahal ako ng walang takot. Nabubugol ang bantog ng sanlibutan ay patuloy na lilipad, at kahit na dumating ang araw na ako ay mamamatay, ang aking mga kwento ay mananatili buhay sa puso ng mga tao.